hello everyone. Naku guys, si VP Sara hindi pa sasali sa mga rally ng Duterte sa ngayon. Pero guys, kasi daw hindi pa kumpleto yung 12. Hindi naman daw kumpleto kasi 'di ba hindi nila kasama yung 12. Pero pinag-iisipan na daw ito ng PDP. Naku guys, aampunin na kaya ng PDP talaga si Aimee at saka si Camille? Naku, ito, pakinggan natin yung sinabi ni VP Sara ha. Pangulong Duterte. Ma'am, 3 weeks na lang before election. Last three questions. How do you intend to do the campaign now to take the very schedule? Opo. Will you join sorties sa mga campaign rallies po nila? Oo. Yes, so far ngayon, wala kaming, wala akong sinasalihan na rallies dahil hindi din naman magkasama yung Duterte at saka yung dalawang candidates, no? Hopefully, depende sa PDP, hindi naman kasi ako member Hopefully. ng PDP, pero mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga rallies na kompleto. 12 yung voting straight, black voting na Duterte. So yun, umiikot ako unang-una. Di ba? Hopefully daw makumpleto yung 12 vote blocking. Grabe, 12 guys, makumpleto yung 12. Hopefully daw, 'di ba? So pwede talaga mangyari pala guys na magrarally sila na kumpleto sila with Senator Aimee at saka Camille Villar. Grabe, exciting to guys kasi alam mo talaga ano to sampal to sa alyansa kung mayayari yan. Talaga, sampal talaga yan. Pasalamat na pakita sa mga tao binabalik sa mga tao yung pagmamahal na ipinapakita nila kay Pangulong Duterte, sa aking opisina, ang Office of the Vice President, sa aming pamilya. At pangalawa ay yung pag-ikot at pagpapaintindi sa mga tao kung gaano kahalaga ang straight ang boto nila para sa 10 candidates ng Duterte. Ang kahalagahan nun ay maituloy kung ano yung nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. At itong mga candidates na ito ay nagsabi sila na naiintindihan nila. Kasi kung maalala nyo, noong 2022, ang platform ay unity and continuity. Pero sa nakikita natin ngayon, wala namang continuity. So ito yung mga senators na nagsabi sila na iintindihan nila kung ano yung vision. That is a peaceful and prosperous Philippines na unfortunately ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So wala pa pong plano kung halimbawa makumpleto ang line-up nila na mag-join kayo sa mga meeting advance po nila. At least your presence should be there po. Kung ginagawa ng PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP and pagbalik ko, galing dahil kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So kailangan ko daanan lahat yon from Samar to Leyte to Cebu to Negros and then papuntang Mindanao. So hindi nagkatugma yung schedule namin. Pero kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng Duterte. Last two questions. Gusto ko na makuha yung reaction niyo sa sinabi ni Congressman Ortiga na kaya daw na nag-endorse kayo para makakuha ng kampi sa Senado para sa impeachment hearing. Anong masasabi mo doon? Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung
Pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yun sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident Oh, di ba? in winning the impeachment trial. More than confident. Yes. So, yan lang yung masasabi ko. May iba pa po. Oh, Ortega, Adjong, sino pa yun? Yung bakla na Makabayan Party List. Oh, ano kayo dyan? More than confident. Hindi niya kailangan si Amy at saka si Camille para manalo. More than confident siya. Kayo na ika-tuloy. Members of the Congress are also saying that this is your political move. Any comment? Hindi, ma'am eh. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. At ay yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas. Sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako sasali sa campaign na ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo, kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sinabi ko nga, napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte. Ang daming, kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat True. yung dating Pangulo dito sa Pilipinas. Ma'am, Last question. pag-address talaga, ma'am, yun talaga yung nagpabago ng puso at desisyon mo really to campaign for candidates po. That triggered to really your, the change of heart, change of mind to endorse candidates. Yes, ma'am. Opo. Kasi nung una, sinabi ko nga, hindi ako sasali sa election na ito. Hindi naman ako kandidato ngayong election na ito. Wala namang presidential elections na darating na malapit na. Malayo pa naman yung presidential elections. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Kinuha nila, sinasabi ko nga, it was called extraordinary rendition in international law. Kinuha nila ang Pangulo, sa pilitan nilang dinala sa ibang bansa. At doon nagkausap kami, sabi niya, wala na ako, hindi ako makakampanya, so pwede bang mangampanya ka para sa mga senator candidates para lang hindi daw mawala ng ulo ang Duterte, Senator Duterte. Baka pwede lang kayo mag-comment sa ICC junking Duterte's Camps request para i-limit po ang mga witnesses who can present national ID or passport. That is best asked siguro sa lawyer ni Pangulong Duterte sa ICC case niya kasi sila din yung nandoon sa loob ng korte nakikipag-usap sa prosecutors at gumagawa ng naman tawag sa ginagawa nila ngayon? Discovery process ng impeachment case. Last question. Your reaction lang po, VP, sa approval ratings po sa COSATIA. Yours increased po and the other three highest ranked officials decreased to VP. Yes. Opo. Approval. Opo. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. At naisip ko na sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi
lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez. Pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat. Thank you. Natawa ako doon. Hindi nila maiintindihan yan sa ngayon. Brilliant lang daw. Wow, brilliant ako kasi naiintindihan ko. Ikaw kaya, brilliant ka ba? Brilliant ba kayo? So guys, anong masasabi nyo? VP Sara is most confident sa mga lawyers niya that they are more than confident na mananalo, di ba? Sa impeachment trial. Wow, good news. So, guys, let's not stop praying talaga for our election, guys. Kasi ang Diyos lang talaga yung pwedeng, alam mo, yung maghadlang sa lahat ng mga plano ng mga kaaway, guys, na alam mo yung, ano talaga yung election natin. Alam mo yung dayain talaga eh. Kaya ang Diyos lang talaga, guys. Let's keep on praying. Thank you for watching. Have a great day, everyone. God bless.